PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, ibinalik na sa Senado ang security personnel na itinalaga kay Senador Laila de Lima na nakapiit sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, pinapull out niya sa Camp Crame ang mga security ng Office of the Senate Sergeant of Arms dahil hindi sila pinapayagan ng PNP na makalapit sa piitan o may 50 metro lamang ang layo nila sa senadora. Sinabi naman ni Pimentel na useless lang kung mananatili sa Campo Crame ang mga security personnel ng Senado, kaya pinapull out niya na ang mga ito. Si Senador de Lima ay nakapiit sa Camp Crame dahil sa kasong may kinalaman sa bentahan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa PTV Newsbreak, ako po si Audrey Goriseta. Bagamat na reschedule, suportado ng ilang grupo ang pagharap ni DNR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointments. Kahapon nagmarcha sa Senado ang mahigit 2,000 mga taga-suporta ng kalihim upang ipakita na tama ang mga desisyon nito sa kanyang ahensya. Iginita mga ito na sa pamumuno lamang ni Lopez nagkaroon ng konkretong hakbang para mas mapangalagaan ang kalikasan. May report si Sweden Velado. Matapos ipagpaliban ang pagsalang sa Senado ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez sa kanyang confirmation hearing ngayong Miyerkules, nagtipon-tipon ang halos 2,000 niyang taga-suporta sa harap ng Senado. Kabilang sa mga nagmarcha mula Cultural Center of the Philippines patungong Senado ang Alyansa Tigil Mina, Greenpeace at mga katutubong grupong lumuwas pa mula Zambales, Pampanga, Batangas at Leyte. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, suportado nila ang kumpirmasyon ni Lopez dahil tanging sa ilalim lang aniya ng kanyang pamumuno may mga konkretong hakbang na ginawa at gagawin pa upang matapos na ang pagdurusa ng kalikasan at mamamayan mula sa sumpa ng pagmimina. Marami nang nagdaan na ibang DENR secretary, pero ngayon lang tayo nakakita ng matibay, malinaw at may political will na ipatupad yung mga environmental laws natin. Wala pang isang taon sa pwesto pero mahigit 20 proyekto, 5 operasyon at 75 kontrata sa pagmimina na nasa watersheds na ang napawalang bisa at nasuspinde bilang resulta ng mining audit na ginawa ng DENR na ayon sa mga taga-suporta ni Lopez ay matagal na dapat nangyari. Yung laban, hindi tukol sa akin. Para ito sa kalikasan, sa ating kinabukasan, at ito ang sobrang confidence ko na kung alagaan ng kalikasan, na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang kinabukasan ng bansa. Samantala, nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipauubaya niya na sa makapangyarihang Commission on Appointments ang pagsuri sa kwalifikasyon ng mga hindi pa nakukumpirmang miyembro ng kanyang gabinete. Ito naman ang pahayag ni Lopez nang tanungin kung tiyak ba siyang makukumpirma siya ng CA. Walang assurance, magulo ang politiko. As of now, yung chair ng Commission of Appointments sa Congress, isa minor. No? Nagpahayag naman si Senator J.V. Ejercito ng suporta kay Lopez. Once in a blue moon na may isang tao na malakas ang loob na ipaglalaban kung ano ang dapat, no? Yung proteksyon na ng ating kalikasan at maglalakas ang loob labanan ang mga malalaking mining firms. I am throwing my support to the confirmation of Secretary Gina Lopez. Wala pang tiyak na petsa, subalit sa darating na Mayo ang tentative month para sa confirmation hearing ni Lopez. Para sa PTV News, Sweden Velado. Prevention Month, kaya nga po nandito tayo ngayong umaga sa Quezon City Memorial Circle. Napakarami pong mga tao ngayon dito sa Circle. Kasama po ang mga kasama natin mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at gayon na rin po sa private sector dahil nakikiisa nga po para po makaiwas tayo ng sunog, lalo na po ngayong March ay karaniwan nga po maraming mga sunog na nagaganap. Kaya nga po para pag-usapan natin yan, makakasama natin ang Chief Inspector mula sa Bureau of Fire Protection, na kanila pong spokesperson, walang iba kundi si Chief Inspector Ian Manalo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Jules. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Mag-ingat po tayo sa sunog. Abo, okay sir. Ito po, napakarami pong mga tao ngayon dito sa Circle. Oo, saya-saya. Mga t-shirt niyo po, BFP ngayon, Bureau of Fire Protection. May mga private sector po tayo. Pero po, para po sa kaalaman ng lahat ng mga viewers natin, bakit nga po ba tuwing Marso
Marso natin pinagdiriwang itong Fire Prevention Month. Oo. Alam mo, nag-umpisa yan no, panahon pa ni President, dating Pangulong Ferdinand D. Marcos, na kung saan naggawa siya ng proklamasyon number 115A. Yun yung Fire Prevention Month. Actually, noong 1967 nag-umpisa yan, it's a whole year round of safety consciousness. Okay. Nag-uumpisa yan ng Enero, merong parang flavor of the month. Yes. Enero, General Orientation, February, Air Transportation, June, tungkol sa pasukan. So every month July, meron talaga? meron talaga yan. Basta yung month of March is Fire Prevention Month. Okay. Sir, ano ba yung karaniwang nakikita niyo sa mga datos ninyo na laging sanhi kaya po nagkakaroon ng sunog dito sa Pilipinas? Oo, guess natin ngayon dito yung Meralco. No? Pinagmumulan parate yung kuryente. Alam mo kasi, hindi mo na itatanong. At mataas din yan sa kusan yung urbanized cities. Okay. Kagaya ng Metro Manila, NCR, napakataas na sunog dyan. Bakit? Kasi nga urbanized. At pag urbanized, maraming structures, maraming gumagamit ng kuryente. Okay. Kahit yung Meralco bill mo, makikita mo pag Marso, mataas yan eh. Kasi mainit, so gamit gamit tayo fan. ng mga appliances. Okay. Ayan, at saka yung kapabayaan talaga ng ating mga appliances. Alam mo, tayo hindi tayo masyadong sa safety yung mga Pilipino kaya napapabayaan yung mga kuryente. Okay. Sir, sa sunod-sunod na insidente ng sunog, lalo na nga sa mga urbanized areas, ano po yung ginagawang hakbang ng BFP para po siyempre kahit pa paano mabawasan po itong bilang ng mga sunog? Oo. Inspection ang una na ginagawa namin. Talagang whole year round dyan, nag-i-inspection kami ng mga gusali. At nagpapaalala yung information campaign. Kasama dyan yung aming barangay ugnayan para doon sa mga residenteng yung prone areas, kagaya ng mga informal settlers. Barangay ugnayan talaga kami dyan. Intensive information campaign at saka yung inspection ng mga gusali. Okay. Sir, basic tips naman po bigay natin sa mga viewers sa atin ngayon para syempre makaiwas tayo sa sunog. Opo, lalo ngayong panahon ng Marso, dahil tag-init nga. Alam mo kasi yung sunog, may tatlong elemento yan yung heat, fuel, and oxygen. Yung fuel, yan yung mga papel, kahoy, tela, karton, at naman yung oxygen is always present in the air. So dahil nga panahon ng Marso, heat, kaya nakukumpleto yung tatlong elementong yun. Pag nakumpleto yung tatlong elementong yun, at samahan ng kapabayaan, ayan na, sunog na yan. Kaya mga kapabayan, ang sikapin natin na tayo'y mag-ingat. Parati natin titignan yung tatlong elementong yon para hindi mag-umpisa yung apoy. Pagkaalis po tayo ng bahay, lalo na panahon ng bakasyon na naman, patayin po natin yung main safety switch natin, yung ating circuit breaker, para masiguradong walang kuryenteng nakasaksak. At pagka mas maganda rin, patingnan natin yung ating mga instalasyon ng kuryente at least twice a year sa mga electrical engineer. Twice a year dapat yun. Twice a year. Okay. At yung mga niluluto natin, wag natin pababayaan. Maging aware po tayo sa ating mga ginagawa. Ang unang-una talaga, attentiveness sa ginagawa natin. Unahin po natin ang safety kaysa security. Kagaya nga nung kasabihan na manakawan ka na, huwag ka lang masusunugan. Huwag lang masunugan. Okay sir, sobrang saya na po dito ngayon sa Circle first day of March. Ano po ba yung mga hinandang activities ng BFP para sa Fire Prevention Month? Pagkatapos nito, bukas meron kaming simultaneous sounding of horns, buong Pilipinas yan. Alas 12 dito sa alas 12 sa lahat ng region. Alas 8 naman dito sa NCR. Simultaneous sounding of horns. Tapos meron yung March 3 to March 9. Merong bombero sa paaralan. Bibisitahin yung mga paaralan natin para sa ng berong bombero at magbibigay kami ng safety tips para sa mga estudyante. Meron din kaming fun run sa March 4 at meron din kaming mga pa-contest, essay writing contest, photo contest, drawing contest, poster making contest, tapos meron din sing and dance. So talagang kahit mga estudyante, mga kabataan talagang pwedeng ma-involve dito. Tama po. Alright, lahat po ng mga nanonood po ngayon sa Good Morning Pilipinas, sumali po tayo lahat. Meron po bang Facebook page ng BFP? Meron po, Office of the Public Information Services ng BFP. Sundan nyo lang po kami doon, marami kaming tips. Mga kabayan, mag-ingat tayo sa sunog. Alright sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Muli nakapanayam natin, Chief Inspector Ian Manalo mula sa Bureau of Fire Protection. Good morning, Pilipinas! Good morning, Pilipinas, sir. Thank you so much po. Okay, yan pong pinaka-latest dito mula sa Quezon City Memorial Circle. Back to studio. Maraming salamat sa iyo, Jules Gia. Pagbobotohan po ngayong araw na ito sa mababang kapulong ng Kongreso ang panukalang pagbuhay sa death penalty. Krimeng saklaw ng naturang panukala, nilimitahan na lamang po ito sa mga krimeng may kinalaman sa iligal na droga. Detalye mula kay Jervis Manahan, live. Jervis. Alex, coincidence nga na ngayong Ash Wednesday na itinuturing ng maraming Katoliko na isang sagradong araw ay inaasahang maipapasa ang parusang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ngayon nga kasi mamayang hapon ay inaasahan na magbobotohan na yung mga mambabatas kung dapat na nga bang ibalik yung death penalty. Pero hanggang kahapon ay medyo magulo pa rin yung proceedings nila kaugnay nito. Narito ang aking report.
nominal voting so that we will be certain of the sentiments of our colleagues. So The why are you majority depriving? leader. Why are you depriving Mr. the floor? Speaker, Your Honor, That shouting basic- into the microphone does not increase the number of the gentlemen making the vote. Could we please open consideration of House Bill 4727 and ask Mr. the Secretary Speaker, General I'd like the to be majority directed leader to to read the clarify with title of our us. measure? Is the rule Tila mga batang nag-aaway ang mga mambabatas, isang araw bago pagbotohan ang kontrobersyal na panukalang nagbabalik ng death penalty sa bansa. Katatapos pa lang na roll call, si Congressman Lito Atienza agad kinwestiyon ang quorum. Matagal nang ginagawa ito ng mga kongresistang tutol sa death penalty para patagalin pa ang botohan. Nang hindi dinggin, si Congressman Ed Selagman naman ang umeksena. Kinwestiyon naman niya ang desisyon ng mayorya na agad tapusin ang debate kaugnay ng death penalty bill. I don't have to reconsider, to ask for the reconsideration of subsequent approvals. I will have to go first to the primary decision of the plenary to consider the debates terminated or closed. 7 araw lamang tumagal ang interpellation sa death penalty bill at 7 lang sa 50 mambabatas sana ang nakapag-interpellate dito. Nagsagawa sila ng botohan na viva voce kung dapat nga bang muling buksan ang period of debate. Let us now proceed to viva voce voting. Those who are in favor, say aye. Aye. Those who are not in favor, say nay. The nays have it. No, the Mr. ayes Speaker. had The it. appeal is lost. The ayes had it. Halatang nanalo ang yes o yung mga pabor na buksan ang pag-uusap sa death penalty. Pero ayon sa presiding officer na si Congressman Raneo Abu, no ang nanalo. Agad ipinasok ang mga amendment na tuluyang nagtatanggal ng treason, rape at plunder sa panukala. Sa makatwid, ang mapapatunayang guilty sa 3 krimen na ito ay hindi napapatawan ng kamatayan. Tanging drug-related crimes na lang ang saklaw nito. Kabilang dito ang importation ng dangerous drugs, pagbebenta, kalakalan at distribution ng ipinagbabawal na gamot, pag-ooperate ng mga drug den, pagtatanim ng mga halaman na maituturing na dangerous drugs, at pagreseta ng mga dangerous drugs sa mga pasyente. Tuluyan na uminit ang plenary kaya nagsuspend muna ang sesyon. Pagbalik, ibang panukala na ang kanilang tinalakay. Yes, Alex, explain ko lang ng konti. On second reading pa lang naman yung pagbobotohan ng mga mambabatas. Kaya mamayang 4 p.m. ay viva voce pa lang yung mode ng pagboto na gagamitin nila. So, ibig sabihin nito ay sisigaw lamang yung mga kongresista kung pabor nga sila o tutol dito. So, yes or no lang ito. At inaasahan na may mga magpupush, yung mga anti-death penalty congressmen ay pupush na mag-nominal voting pa sila. Ibig sabihin, dapat na isa-isa silang boboto para maging mas precise yung count. Kung sino nga ba yung in favor o yung against dito sa death penalty bill. Kapag naipasa mamaya after 3 days ay inaasahan na babasahin ito sa 3rd reading, pero hindi na ito pwedeng amyendahan pa. Very ceremonial na lang kasi yung pagboto sa 3rd reading, kaya naman yung magiging boto mamaya ay indicative na kung ano nga ba ang kahihinatnan, kung maibabalik nga ba ang death penalty sa Pilipinas. So patuloy natin tututukan yung magiging botohan ng batasang pabansa mamayang alas 4 ng hapon. And muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Alex. Tabayanan na natin yan mamaya. Thank you so much, Jervis Manahan. Handa na muli ang Philippine National Police na ipagpatuloy ang kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ngayong binigyan na sila muli ng Pangulong Duterte ng go signal para ipagpatuloy ang kampanya. Magugulat na lamang anya ang mga drug lord kung kailan nila ito ipatutupad. Tiniyak naman ng hepe ng pulisya na masinsina nilang sinusuri ang mga pulis na magiging parte nito. Una nang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte kay De La Rosa na mga maginoong pulis at tapat maglingkod sa bayan ang kunin nito para sa naturang kampanya. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan ninyo kami sa isang oras sa paghatid ng mga balita at impormasyon. Ako po si Alex Santos, kasama ko po si Princess Habiba Sarip Paudak. Ito ang PTV News. Una ho sa ating mga balita, pinasasama na muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pambansang pulisya sa kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Ngunit, pinatitiyak rin po ng Pangulo sa PNP na pawang magagaling, makabayan at walang bahid na katuwalian ang mga pulis na sasama sa naturang kampanya. Detalye mula kay Rocky Ignacio.
Ibinalik na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Oplan Tokhang sa Philippine National Police o PNP. Sinabi ito ng Pangulo sa panayam ng media sa Malacanang matapos tumaas ng 20% ang muling aktibidad ng operasyon ng iligal na droga sa bansa. I have to do it because kulang ako ng tao. I am also, I said, fighting again the NPAs. And I have this problem in Mindanao about terrorism and drugs. So kailangan ko ng tao. I have to call back the police again to do the job most of the time sa drugs. Hindi lahat. And it's going to be a PDEA supervised, whether done by the military or the police. There should always be a PDEA from the Philippine Drug Enforcement Agency who will be supervising everything. Pero hindi anya basta ibabalik ang Oplan Tokhang dahil kailangan na maging pilim-pili ang mga pulis na gagawa nito. Inatasan ng Pangulo si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na mag-recruit ng magagaling, makabayan at walang bahid na korupsyon ng mga pulis para sa pagpapalakas ng kampanya kontra iligal na droga. By the way, it was yesterday's command conference. I have ordered Bato to recruit young men in the PNP who are imbued with the fervor of patriotism to be the members only of the mga task forces. Every station should have one. Pero yung piling-pili, yung walang mga kaso at walang history ng korupsyon. Samantala, ipinag-utos ng Pangulo ang summary dismissal sa may mahigit 200 pasaway na pulis na hindi tumugon sa deployment sa Basilan. Babala pa ng Pangulo, mananatiling nakatuon ang mata ng pamahalaan sa kanila. Well, this should be subjected to summary dismissal. And I have requested the police to form particularly a squad at bantayan itong mga pulis na alis na sa trabaho. Most of them ay yung mga ninjas, criminal, so they are high in the list. And do not be surprised if they are killed because they are wanted. And so are the police who have been dismissed for committing crimes. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Sa ibang balita, ipresenta ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang 8 taong gulang na nabihag ng Abu Sayyaf Group na pinakawalan kamakailan. Sa kanyang pagharap rin sa media, nagpaabot pa ng paumanhin ng Pangulo sa pamahalaan ng Germany kaugnay sa pagkamatay ng kanilang kababayan na si Jürgen Kantner sa kamay ng Abu Sayyaf. Nagbabalik ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Nagpaabot ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamahalaan ng Germany at sa mamayan nito sa sinapit ni Jürgen Gustavo Kantner sa kamay ng bandidong Abu Sayyaf. Sa interview ng media sa Malacanang, ipinaabot na rin ng Pangulo ang pakikiramay sa pamilya ni Kantner. Well, yes, correctly said. I am very sorry that the hostage or a national of your country has been beheaded. I sympathize with the family. I commiserate with the German people. But I said we tried. There's a massive operation now going on. And as I have just announced to you, we're beginning to use their assets. I would like to say something to the family and to the government that we really tried our best. We have been there, the military operation has been going on for some time already. And, but we have failed, and so that has to be admitted. There's nothing wrong in admitting a failure. But it's a matter of policy that we do not surrender to the demands of paying ransom. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi hihinto ang pamahalaan para mapigilan ang banta sa kaligtasan ng mamayan ng banditong grupo. Ayon kay Dureza, sa kasalukuyan na may mahigit 20 pang bihag ang Abu Sayyaf. Iginit muli ng Pangulo ang no ransom policy ng gobyerno. Ipinaliwanag pa nito na mahalagang aspeto para sa tunay na kapayapaan ng Mindanao ang pagpapatupad ng federalismo. Secretary Dureza, Governor Socorro, his son was also the governor for a humanitarian job. Yun namang mga ulama who adopted the boy, and of course the armed men there,
thank you this time for treating a human being just like a human being. But for the rest of yung hostages doon, medyo they still have a lot of work to do. It's all money and convincing. We have Noro on our side. Maybe that's why Secretary Doresa was a bit successful this time. But I hope this would continue, and there's no other way to do it except there's a military operation going on. And I would like to assure everybody that for as long as there is the violence being perpetrated, the Republic of the Philippines will continue with its military operations. Pero lahat to, and any time that they would declare maybe reintegration or ceasefire, or they would want a realization of the dreams for the Moro Mindanao. I have time and again reiterated also my desire to adopt a federal system in obedience to their prayers for a long time. Historically, even before the arrival of the Christians, Mindanao was already Islam. Sa kabila naman ito, ligtas na napalaya ang 8 taong gulang na bata na si Rexon Romok na dinukot kasama ang kanyang mga magulang na sina Elmer at Nora sa Zamboanga, Sibugay noong August 5, 2016. Sa Patikul Sulu na rescue ang bata kahapon sa tulong ng militar, lokal na opisyal at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasama si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Doresa, dinala nito ang bata kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kwento nito, naging errand boy ito ng banditong grupo. Nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalaan sa pamilya. Pinasalamatan naman ang mag-asawang Pangulo sa pagbabalik na ligtas ng kanilang anak. Nagpapasalamat ako sa buong may kapal at saka kay President salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat sa mga official ng nagpasalamat po kami kay mahal na presidente at sa kanyang sekretary niya si Secretary Doresa at saka sa gobernador ng Hulo si Abdul Sakur Tan at si Toto Tan. Dahil sa kanila nabalik yung bata namin sa amin. Salamat po sa lahat. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.